bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako'y nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao, kayamanan man, ang lahat ng awat biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Yang ni-recite natin na yan, Pastor Kent asked me to write a pledge to the Lord Jesus Christ. Why? Wala tayong pledge sa Panginoon. Pledge to the Bible, pledge to sa flag. Meron. Kasi ano gusto mo? Tagalog, English. Tagalog, English, bahay yan. Sabi niya, ito, mas maganda to. Sabi ko, sige, gawin natin at ating i-recite. Okay? And he was so happy that we were able to have that. So, ngayon po yung ating titignan on the first Sunday of the month ng January, the first Sunday of the year 2024, okay? How do we deal with family difficulties? So kung kayo nandito nung Miyerkules, Huwebes, Biyernes, siguro medyo biyasaan na kayo, ay ating titignan at lalagyan ng conclusion itong pinag-uusapan natin. Ano? Job 1:6 up to verse number 22. Okay? All together, let's read this together now. Now there was a day, sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came along them. Verse number 17, and the Lord said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, and a perfect and an upright man, one that feareth God, and escheweth evil? Then Satan answered the Lord and said, Did Job fear God for naught? Hast thou not made a hedge about him, about his house, about all that he hath on every side? And hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land? Put forth now thine hand, and touch all that he hath, and he will curse thee in the face. And the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power, only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. And there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And there came a messenger unto Job, and said, The oxen were plowing, and the asses feeding beside them, and the Sabaeans fell upon them, and took them away. Yea, they have slain the servants with the edge of the sword, and I am only escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another, and said, The fire of God is fallen from heaven, and hath burned up the sheep and the servants, and consumed them, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another, and said, The Chaldeans made the 3 bands, and fell upon the camels, and have carried them away, yea, and slain the servants with the edge of the sword, and I am only escaped alone to tell thee. And while he was yet speaking, there came also another, and said, Thy sons and thy daughters were eating and drinking in wine in their eldest brother's house, and behold, there came a wind from the wilderness, and smote the 4 corners of the house, and it fell upon the young men, and they are all dead, and I am only alone, escaped alone to tell thee. Then Job arose and rent his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground, and worshipped, and said, Naked came out of my mother's womb, naked shall I return thither. And the Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job sinned not, and charged foolishly. I ask you, pag may ginalawan Diyos sa'yo, pag may nagkasakit, pag may nag-away, will you curse God? Pag hindi natapos yung pinagawa-gawa mong Jane na bahay, will you curse God? Am I right? Kung may nagwaldas ng pera na pinadadala mo, will you curse God? Am I right? Magsasama-sama ba kayo sa family o maghihiwa-hiwalay kayo? Father, we thank you for this wonderful day. Samahan mo kami, bigyan mo kami ng kahabagan at kawaan. Kayo po ang siyang mangunat, magpalat, magbasbas at mangusap sa amin. Patatagin mo kami. There are 52 Sundays. This is the first Sunday of the year. And help us to be faithful Sunday morning, Sunday afternoon, Wednesday night. Not because it was a requirement, but because we choose to love you. This is something that we should say, I would like to know you more, Lord. There should never be a time that we should be content with what we know about you in the past. We should always be striving because there's always a new thing that you would teach us. New moment because yung sitwasyon namin binabago mo. Yung mga anak namin naglalakihan.
Ang mga bewang ng iba naglalakihan o nagliliitan, nauubos ang buhok, kumakapal ang buhok, pumuputi ang buhok, numinipis ang bank account, nawawalan ng pag-asa, tumatanda, at hindi namin kayang harapin ito nang wala po kayo. Maraming pagbabago, maraming trials, maraming chastisement, maraming challenges, at minsan wala namang dahilan, pero may mangyayari. Kanya, ikaw ang aming kalakasan, sa iyo kami lalapit, sa pangalan ni Kristo Jesus. And all God's people say, please be seated. Thank you very much. Greet the person seated beside you. Say, Happy Lord's Day. Come on, say it. Nandito sa ating kalagitnaan si Renalyn Magnabe from Salinas, Bacoor, Cavite. Menalyn? Si Menalyn. Ayun siya. Okay, tayo ka lang. Shall we say? Salamat po. Okay? Nandito rin si Josiah at saka yung kanyang may bahay, si Ay. Tayo kayong dalawa. Okay? Anak ni Pastor Makiling. Shall we say? Okay, please be seated. Thank you very much. Okay? Now, I would like to be honest, life on earth is not free from anything. Okay? Trials and other difficulties will visit your family. Kahit prayerful ka, kahit marami kang memory verses, kahit idinedicate mo pa yung bahay mo, kahit napakatapat mo pa, si Job napakatapat, tama? Pinagmalaki nga siya ng Diyos eh. Sabi ng Diyos kay Satanas, sabi ng verse number 8, nakita mo ba itong aking aliping si Job? Napansin mo siya, ha? Naku, walang katulad niyan. Napaka-faithful niyan. Napakatapat niyan. May takot sa akin yan, ha? Ginunguya niya yung kasalanan. Ibig sabihin, hindi niya pinapayagan na siya'y mabubulit sa mali. Am I right? Pero mo pinagmalaki. Tama? Pinagmalaki. Pero sabi ng Diablo, kaya naman gayaan yan. Sabi ng verse number 9, hindi ba siya nagkakaroon ng takot kasi iniprotektahan mo siya? Verse number 10, tingnan mo to ha. Ito'y napakagandang katotohanan. Pagligtas ka na ka ng Diyos, ito ka. God has made a hedge about you. May protection ka. Walang pwedeng pumasok sa subdivision ng buhay mo na hindi dumaan sa tinatawag na security guard. Okay? Kanya sabi ko sa inyo, noong Miyerkules, nung ako'y tinanong ni Pastor Benny, nasaan ka na? Ay, ako'y nagpipreach pa. Pumunta ka ng alas 9, hindi pa ho kami tapos. Then sabi ng alas 12, pumarinig ka, ako'y naghihintay sa iyo. Itimbre mo na ako sa gate. Kasi hindi ka pwede pumasok. Nang hindi ka nakatimbre, saan ho kayo pupunta, sir? Ay, Joey Sauco po, sa number 16, Olongapo Street. Ay, sige sir, nakatimbre na po kayo. Ganon din ng Diyos. Okay? Ano sabi ng verse number 10? Mayroon siyang hedge. Dapat to ha? At sa lahat ng bahagi ng buhay. Kanya kung may nangyayari sa iyo, okay? Pinahintulot ng Diyos, hindi para saktan ka, kundi para patibayin ka, para turuan ka na kumapit ka sa Kanya. Ano sabi niya? At pinagpala mo ang lahat ng Kanyang ginawa. At ang Kanyang substance ay lubhang dumami. Okay? Tingnan mo pagka ang Diyos ay natutuwa sa iyo, pag ang Diyos ay naliligayahan sa iyo, okay? Hindi lang ikaw, kundi buong pamilya mo pagpapalain. Okay? Kanya lang, okay? May trials and difficulties na dadalaw sa iyo. Kung si Job na matino, kung si Job na may takot sa Diyos, kung si Job na mayroong karanasan, pinagmalaki ng Diyos, tama? Hindi exempted. Tayo pa ba kayang bulagsak? Tayo pa kayang mga pasaway? Tayo pa kayang may mga pagkukulang? Am I right? So ang trials and difficulties, dadalawin tayo. Yung matitinding pagsubok at dagok sa buhay, darating yan. Whether you like it or else, sabi nga ng nanay ko. Whether you like it or else, darating yan. Ang tanong, how do you deal with them? Paano mo tutugunan yan? Okay? Una dyan, unang-una, may tinatawag na trials. Ano yung trials? Ano yung trials, ha? Ito yung mga hirap na nangyayari sa atin na hindi naman parusa dahil sa kasalanan. Nahirapan ka. Kung ikaw ay sasakay ng LRT, mahirap. Tama? Pipila ka. Di ba? Kung ikaw naman ay naulanan at ikaw ay naglalakad, mahirapan ka. May yan tawag dyan trials. Okay? Yung wala kang atraso, pero sobra kang nahihirapan. You know? Sobra kang nahihirapan. Okay? Pero meron pang pangalawa. Okay? Isa lang yan sa uri ng pagsubok. Meron din namang chastisement. Ano yung chastisement? Dumarating to kasi
pasaway ka. Kasi may kasalanan ka. Okay? Kasi hindi ka naging matino. At meron ka pang patuloy na ginagawa. Eh ano nga asahan mo kung limbawang mali ka? Ano nga asahan mo kung naging pasaway ka? May problema na, may chastisement pa. Problema okay pero yung chastisement, iwasan na natin. Bakit? Whether you like it or not, okay? Hindi natin dapat branda pag nahihirapan ka, sasabihin mo, wala naman akong ginagawa. Ba't ako nahihirapan? Bago nating i-brand, nasabihin ito'y pagsubok, tiyakin muna natin na wala kang kasalanan. Bago mo sabihin, Lord, pinarurusahan mo ba ako? Ba't ako kinakapo sa pera? Tingnan mo muna, baka mamaya nag-go online sabong ka. Baka mamaya naubos mo sa pagbibisyo, sa gimmick, tama? It is an act of self-righteousness. Para sabihin natin, I am under trial, when we should be saying, I'm under chastisement. Tama? Kayabangan ho yun. Mayroon naman dumarating, trials, chastisement, na paghihirap which the cause of effect. Okay? Ano ito yung cause ng effect? Okay? With the effects of the causes. Bakit? Bunga ng ating itinanim. Kasi sabi ng Bible, kung ano tinanim mo, ay aanihin mo. Am I right? Minsan may mga narasan tayong hirap, hindi naman dahil sa ikaw ay nagkasala lang o trial, kundi karapat dapat mong tanggapin yan kasi yan ang ginawa mo 5 years ago. Yan ang ginawa mo 3 years ago. Yan ang ginawa mo noong nakarang araw. Yan ang ginawa mo noong nakarang taon. Are you with me? Hindi pwedeng bulagsak ka sa pera, tapos kayong 2024, magiging maayos ka sa pananampi. Hindi ho, ganun yun. Hindi pwedeng ikaw ay kain ng kain. Merong isang babae, umiiyak sa sabi niya, yung anak ko ho, hindi ko alam, batang-bata, 24 years old, bigla na lang ho siyang namatay sa bahay. Tinignan niya yung kwarto, ha? Ay may puro sitsirya kinakain. Hindi healthy food. Kanya kung pinapakain ka ng gulay ng nanay mo, magpasalamat ka. Oh, yung batay na buhay sa Doritos, yung batay na buhay sa Piatos, nabuhay sa mga chips, ano nangyari? 24 years old, patay. Are you with me? Bakit? Tinanim. Okay? Ito yan ha. Minsan mayroon tayong naranasang hirap. Kasi mali ang ginawa natin. At matagal yan bago bumalik. Akala natin lusot na tayo sa kasalanan kasi walang nangyayari. Galatians 6:7. Huwag kang padadaya, ang Diyos ay hindi madadaya. Ano man ang tininim ng tao, ay siya niya ring aanihin. Tama? So kung nagtanim ka ng kabutihan sa family, nagtanim ka ng magandang pag-uugali, sa pagtatrabaho, sa lahat, aanihin mo yan whether you like it or not. Kasi that's the law of sowing and reaping. Hindi po pwedeng ikaw ay nagtanim ng mabuti, hindi ka aani ka. Hindi pwedeng nagtanim ka ng sa kasamaan. You see, kung halimbawa ngayon pa lang bulagsak ka sa responsibilidad mo, hindi mo ginagawa, hindi ka maayos, what kind of life you gonna have 5, 10, 15 years from now? Will you be trusted? You see? Will you be trusted? When I saw the lineup that will be speaking in this Bible Mode conference next week, okay? I was so surprised that I will be the last speaker on Tuesday. Alongside with Pastor Benny Abante, ang dami-daming magagaling dyan. Ba't kami yung magkuklose ng conference? I ask you, if some people will look at you, will they choose you? Dapat. Kung tama ginagawa. Are you following me? Kung tama ginagawa. You cannot fool God, I cannot fool myself. And don't make a fool out of yourself. We will harvest what we plant. Kanya ngayon pa lang magtanim ka na maganda. Kasi sabi ng Numbers 32, verse number 23, be sure your sin will find you out. Sigurado yan. Okay? Talagang makikita. Ito yan ha. Ang isang kasalanan ginawa ay parang isang missile na pinakawalan mo. Kuitis. Babalik yan, bubuelta, at sasabugan tayo. We're not going to go to hell anymore. Kasi ligtas ka na. Okay? Naligtas ka na. But we're going to pay. We're going to pay sa lupang ito yung lahat ng mga maling ginawa natin. Why? God is not mocked.
Kahit mayroon ng may nangyari ng trials, may chastisement na, may effects and causes, okay? Meron pang isang hirap. Sa buhay, meron pang isang hirap. Yung masasabi mong, natsambahan ako, chance. Okay? Ibig sabihin, walang rational meaning kung bakit nangyari. Ano yung chance? Sa Tagalog, pachamba-chamba. Pastor, di ba ligtas tayo? Yeah. Sige. Sa ating Kristiyano, walang pachamba-chamba, walang swerte-swerte. Tama. Tama yun. Ano sabi ng Ecclesiastes 9:11? At ako'y bumalik, at nakita ko sa ilalim ng araw, ang takbuhin ay hindi sa matutulin lamang, ang digmaan ay hindi lamang sa malalakas, ang tinapay ay hindi lamang sa matatalinong may mga naabot sa buhay, ang kayamanan ay hindi rin sa men of understanding. Tanong ko sa iyo, pag tinitignan mo yung mga vloggers, tama? Matatalino ba yung mga yan? Bari mo yung isa yung nag-post, pupunta ang inaanak nyo sa inyo, magbigay kayo ng pamasko, 50,000 bawat isa. Boy, nagbigay ng 50,000 yung mga ninong. Bakit? Content. Samantalang ikaw, 50 pesos lang ang binigay sa iyo, masama pa loob mo. Kaya sabi ni isang vlogger, hindi na ako magpo-post din. Ang bira, pag sa kanila, pwede sa akin, pangit, pag scam. Ano sabi daw sa bandang huli? Okay? Hindi rin ang kayamanan ni favor, ang sabi ng verse number 11. Okay? But time and chance. May oras at kapalaran. The word chance means kapalaran. May kapalarang darating. Sabi ni Solomon na pinakamatalinong tao, pangalawa kay Kristo, okay? We have our share of bad luck. Masamang karanasan o kapalaran. Sabi niya, ang nananalo sa digmaan ay hindi naman yung laging malalakas. Ang sabi niya, yung mga favors ay hindi naman napupunta sa mga matatalino. Ang sabi niya, we have our share of bad luck. Time and chance. Happened to all. Okay? Paano mong papaliwanag? New Year's Eve. Nagkaroon ng pagyanig sa Japan. Tama? 48 people agad ang patay. Hindi ba dapat nagsasaya sila? Hindi ba dapat masaya sila kasi may reunion family, tama? Andito si brother, namatay yung asawa niya, tama? Umuwi siya ng probinsya. Kasi, sabi ko, kamusta ka naman? Okay lang po. Ano naman? Opo. Paano sabihin mo dyan? Tama? In other words, there are things that will happen in your life that are not trials, chastisement, effects of causes, and yet it happened at sabi ni Solomon, time and chance. Karanasan. Maliwanag. Ito ngayon yan. Ano ngayon ang mangyayari sa family mo, sa isang family na may difficulties, ng tawag trial, chastisement, effects of causes or chances, paano mo sosolvin yan? Am I right? Paano mo sosolvin yan? Pwede ba nating sabihin yung nangyari kay Pastor Fajardo, 50 years silang nagsama at ngayon sila pa rin? Tama? Sabi ko kay Pastor Tay, regardless of what people told about you, you're still together. Through all those thick and thin, sila pa rin. Tama? Ando si Pastor Mavi, naging pastor na ngayon. Ando si Boss Eric. Sabi ko, Lois, naalala mo? Ako pa naglabas sa iyo sa ospital. Ang sasakyan natin noon ay Cimarron lang. Opo, Ninong. Okay? Aabot ka ba ng 50 years, Maris? JR? Aabot ka ba ng 50 years, Ringo, tsaka Josie? Aabot ka ba ng 50 years? Jose, pag nagkaasawa ka? Kung magkaasawa. Aabot ka ng 50 years, Eugene. You see? At kung umabot ng 50 years, ano itsura? Pinagpapala, bulagsak, wasak. Am I right? What?
may mga bagay na hindi talaga natin mapaliwanag. Unreasonable pero mangyayari. Okay? What are these? Family. Sa family, mayroong magiging unwed mother. Sa family, mayroong maging unwed father. Sa family, may malululong sa bisyo. Sa family, mayroong mamumundok, magiging komunista. Magiging aktivista, magiging japayuki, kung ano-ano mangyayari. Ang tanong, trial, chastisement, effects, or causes, or chance, paano mo nga haharapin yan? Are you with me? Saan ka pupunta? Maaring makakaranas tayo ng hirap, hindi lang sa anak, sa magulang, in-laws, kundi maging sa pananalapi at kalusugan. Are you getting stronger? Are you getting financially better? Am I right? Sa buhay ngayon, pag magkasakit ka, isang sakit na matindi lang, isang anak lang, saan ka kukuha? How many texts I receive every day? Nakalimutan mo na ako, Pastor. Pinsan mo ko. Sana pambili lang ng gamot. Hindi ko masabi, kapapadala ko lang sa inyo last week. Ito tanong. Kapag dumating ang hirap, dalawa lang ang pwedeng mangyari sa family. Ito. Sila ba'y lalong magkakapit-kapit at magiging matibay o magkakanya-kanya o maghihiwalay? Ano mangyayari sa family mo? Pag mayroong trials, pag mayroong tinatawag na chastisement, effects of causes or chance, magkakapit-kapit ba kayo o maghihiwa-hiwalay? Okay? Hindi maiiwasan ang hirap. Am I right? Kahit na born again ka pa, hindi tayo exempted. Pag sinabing born again, what does it mean? Ito yung sinabi ng John 3:1. Okay? At merong lalaki, nasa Pariseo, pangalan ni Nicodemus, siya'y pinuno ng mga Hudyo. Ano sabi ng verse number 2? At ito'y pumunta kay Kristo nung gabi at sinabi niya, Guro, ikaw ay alam kong tagapagturo mula sa Diyos at walang makakagawa ng mga milagro ginagawa malibang ka Diyos kasama niya. Ano sabi ng verse number 3? Sinabi ni Kristo, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ano sabi niya? Paano mapapanganak na muli? Sabi ng verse number 4. Ako'y matanda na, ako may papasok ulit sa sinapunan at papanganak. Verse number 5. Sinabi ni Kristo, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, malibang ipanganak ang tao sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Verse number 6, tandaan mo to, ang pinanganak sa laman ay sa laman. That is your first birth. Pag pinanganak ka sa laman, that's your first birth. Pag meron kang first birth, meron kang first home. Tama? Pinanganak ako July 14, 1964. Sabi nila, yung tatay ko daw si Paquito, yung nanay ko daw si Norma. Hindi ko alam, baby, wala akong alam. Pero that's my family. So meron akong birthday first at meron akong first home. Sabi dito, and that which is born of the Spirit is the Spirit. Tanong, ilan ang birthday mo? Dapat dalawa. Am I right? Pag isa lang ang birthday mo, kahit pinakamatalino ka, kahit pinakamagaling ka, kahit pinakamalakas ka, kahit pinakamayaman ka, sana hindi ka nalang pinanganak kung hindi ka maliligtas. Okay? Sana hindi ka nalang pinanganak. Ano sabi sa verse number 7? You must be born again. Pag sinabing you must, kailangan. Tama? Bakit? Pag isa lang ang birthday mo, lugi ka. Dapat dalawa. Dapat dalawa rin ang tatlo ang bahay mo. Mahirap na nga ito, tatlo pa bahay. Pinanganak ako July 14, I have a domestic home. February 10, 1985, I got saved. That was 39 years ago, a month from now. Na-save ako, nagkaroon ako ng eternal home. Bakit? Ba't kailangan panganak? Kaaway ka ng Diyos. Romans 5:10, anong sabi? Sapagkat tayo'y kaaway ng Diyos. Naintindihan mo, hindi lang nanay mo kinaaway mo, hindi lang kuya, ate, kapatid, kapitbahay. Kaaway ka ng Diyos. Bakit?
makasalanan tayo. Tayo'y mapapabalik lamang sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Tayo'y mapapasama sa kanya sa magitan ng kamatayan at magkakasundo, maligtas tayo dahil sa kanyang buhay. Bakit? Romans 3:10, ang lahat ay nagkasala at hindi nakabot sa kalooban ng Diyos. Ito yung sinabi ko kay Janine nung kausap ko siya nung Friday. Sabi ko, Janine, do you understand? Na pag namatay ka, sa impyerno ka pupunta? Hindi po. Kahit nabuhay ka pa, pag hindi ka naligtas, sana hindi ka na nabuhay. Ano sabi ng verse number 23 ng chapter 6? Ang kabayaran ng kasalanan ng kamatayan. 3 bahagi ng tao, katawan, kaluluwa, espiritu. Yung katawan mula sa alabok, babalik sa alabok. Yung kaluluwa yung talaga ikaw. Okay? Trichotomy tayo eh. At yung espiritu, na magkasala ka, namatay ka, spiritually speaking, kung naging dichotomy, katawan at kaluluwa ka lang. Kanya your body conscious and self-conscious, but not God conscious. Tama? At pag inabot ka ng kamatayan na hindi ka naligtas, ito'y bubulid sa dagat, ito'y ililibing, ito ngayon ay arsos, at ibubulid sa dagat-dagatang apoy, at siya'y mapapahamak. Okay? Isipin mo na buhay ka sa lupa, tapos mapapahamak ka sa dagat-dagatang apoy. Ew! Sana hindi ka lang pinanganak. You know why? That's for eternity. Okay? Pero kasalamat din eh. Oh, the ways of sin is death. Ano yung death? Separation. You will be separated from God. Kanya sinabi ng Revelation chapter 20 verse 15, okay? Ang sino mang hindi nakita ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay ay ibubulit, itatapon, ibabalibag dun sa lake of fire. Sino pupunta sa lake of fire? Revelations 21:8. Anong sabi ng Revelations 21:8? Tignan mo yung mga taong pupunta ha? Sa impyerno, okay? Anong sabi? Ang matatakotin, hindi naniniwala, gumagawa ng karumal-dumal, mamatay tao, warmongers, sorcerers, okay? Idolaters, wag na lang yan. Di mo lang ginagawa. Doon lang tayo sa dulo. And all liars. Nagsinungaling ka na. Di ba? Ano sabi? Ang kanang bahagi ay doon sa lugar na mayroong nag-burn of the fire, which is what? The second death. Why second death? Kasi the first death, you died when you commit your first sin. Kaya sinasabi namin lagi, sana hindi ka na pinanganak kung sa impyerno ka lang pupunta. Anong silbing namasyal ka? Nakapunta ka ng BGC, nakapunta ka ng kung saan-saan lugar, nakapagsuot ka ng magandang gamit, kung mabubulid ka naman sa impyerno at mapapahiwalay ka sa Diyos, magpakailan-kailanman. Pero salamat sa Diyos sapagkat sinabi niya sa verse number 23 ulit ng Romans chapter 6, but the gift of God. May regalo, tama? O, pagka ikaw ay nagtrabaho at may kapalit, hindi regalo, sweldo. Pag ikaw ay nanalo at may kapalit, hindi regalo, premyo. Ang regalo ay tinatanggap. Bakit tatanggapin? Kasi may naghirap na, kasi may nagbayad na. Ayun may, Romans 5:8, ano sabi ng Word of God? At ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo makasalanan pa, barubal, salbahe, nagbumura, namumuhay ng mali, si Kristo namatay para sa atin. Imagine you everything about us. And you know what he said? I love you and I died for you. What does it mean? Ito tayo, sabi niya, ako na kukuha ng kasalanan, ako na nabatay, ako na nagbayad. And I want you to accept my gift. Ano lang kailangan natin gawin? Romans 10:13. Ang sino mang tumawag sa pangalan siya'y maliligtas, Lord. Hindi ako karapat-dapat, mapapahamak ako, pero niniwala ako na ikaw ang namatay na libing ito para tubusin ako. At pag ginawa mo yan, sabi ng Diyos, sabi ng John 1:12, at marami ang nagsitanggap sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So nagkaroon ka ngayon ng dalawang bahay. Earthly home, eternal home. Okay? At pag nabautismuhan ka, magkakaroon ka ng tatlong bahay. The church is spiritual home. Iba ho ang family of God sa church of God. Iba ho yan. Okay? Lahat ng ligtas mula kay Adan at kay hanggang sa dulo, pag na-save, member ng family of God. Pero ang church of God, lahat lang ng naligtas at nabautismuhan. Okay? Yun ang member ng family. Mas maliit ho yun. Tama? At sabi ko nga kanina, okay? Tayo magsa-celebrate ng 40th anniversary. At nagpapasalamat tayo na yung nagsimula ng gawain kasama natin. Am I right? Paano mo sasabihin ikaw
Bible Baptist Church of Pasay, wala ka rin wala naman yung nagsimula. Am I right? That's why I'm so thankful. Oh. Sabi ko, Tay, kanya ginawa natin, itong building to, sabi niya nga, naalala mo, Joey, noon, nawalan tayo ng pera. Opo, ninakawan tayo. Na-hold up yung ating nag-withdraw. Opo, yung aming binabayaran doon sa 2020 Emery Street. 6 months ang bayad. So pag na-late ka, umalis ka na, 6 months ka na hindi nagbabayad na-hold up. Sabi ni Pastor Pardo, Benny, pautang. Sabi kay Pastor Benny, ano ba naman, Eric? Sabado, Biyernes na ngayon, wala nang pera mga churches. Punta siya kay Dennis Ebert. Visionary Dennis Ebert, tulungan mo ako. Dennis, there's no money now. Why don't you teach your people? So he taught the people. Out of that, nakapag-raise kami ng 30,000. Sabi niya, tama si Pastor Dennis Ebert. Ito gawin natin. Simula noong 1984, 85, hanggang makarating dito, sabi niya, tama ito gagawin natin. You see? And through those years, kasama tayo ni Pastor Fajardo. Nakita natin. Hanggang noong 95, nag-resign si Pastor. Sabi ko, tayo, naalala mo ba? December 31, 1995, December 31, 2023, it was your time that you resigned from the church. And this coming Sunday, January 7, 1996, I became the pastor of the church. 40 members, garahe, silya, pero pastay. Sinasabi ko lagi, lahat ng naranasan namin from 96, 97, 98 hanggang 2000, hanggang 2006 and 10, tanimuhuyan kami umani. Kanya pinangalan natin itong building ito, Eric Fajardo Building. Pinangalan natin yung building sa likod, Christina Fajardo Building. Ako, sa lapidanan lang, sumalangit na ang kanyang kaluluwa. We give honor to the one who started the work. We give honor to the one that God obeyed. Who obeyed God to follow His ministry. You see? Ano mo sasabihin ikaw ang tama, iniwan mo yung pastor mo? Iniwan mo yung church mo? Tama? We remain Bible Baptist. We remain with Pastor Fajardo. Now listen. The better you know Him, the less confusion you're going to have about His will. We need to know God. And everything else becomes secondary. When everything else is changing around us, importanteng malaman natin na meron tayong relasyon sa Diyos, who is a consistent God. I am not consistent. My wife is not consistent. But God is consistent. He is the same yesterday, today, and forever. Ako nagbabago. May mood swing tayo, tama? May gising ka, ang ganda. Wow! May gising ka, ang sungit mo. Diba? Oh, may gising ka, ang tangos ng nguso mo. May gising kang... But God is not. Am I right? Kanya importante na meron tayong relationship sa Diyos. Kasi, He will never let us down. He can be counted on. He is reliable. He is worthy of trust. He is worthy of what? Come on, help me. He is worthy of what? Obedience. Ikaw magdadagdag niyan. He is worthy of what? Trust. He is worthy of what? Sacrifices. Consistent siya. Ang tanong, how do we deal with this family? Difficulties. Paano natin harapin to? Nagpapakabanal ka, sumusunod ka, tinatapos mo yung verses mo, pero hirap ka pa rin. So, anong tawag dyan? Trial. Meron namang hirap kasi pinapalo, inaanin natin yung mali nating ginawang desisyon. Meron naman, cause and effect. Hindi ka nagtanim, hindi wala ka anihin. At meron ng hirap, tinatawag ni Solomon na chance. Mahirap, mayaman, iisang pamilya, mangmang, matalino, maganda, hindi maganda, matatangkad, putot, maghihirap. So, paano mo harapin yan bilang isang mag-asawa? Naalala nyo? Sabi ni Satanas kay Jesus, kay God,
Hindi mo magagalaw yan. At nung nasubok na lahat, sunod. Isang iglap, namatay lahat ang anak ni Job. Isang iglap, nawasak lahat. Simultaneously, ano sinabi ni Job? Job 1:20. At siya'y tumayo. Tinanggal ang kanyang suot. Kinalbo ang ulo. Nagpatira pa. Sumamba. May problema na, sumamba pa. Ano sinabi sa verse number 21? Hubad akong lumabas sa nanay ko. Hubad din akong babalik. Ang Diyos ang nagbibigay. Ang Diyos din ang nag-aalis. Ang Diyos din ang kukuha. Purihin ang pangalan ng Diyos. Pag ikaw ba nawalan, magmumura ka ba, aawain mo ang Diyos, o mamahalin mo? Pag may trial, difficulty, effects of chances, choices, what will you do? Anong sabi sa verse number 22? Sa lahat ng ito'y hindi nagkasala si Job at hindi niya pinaratangan ng Diyos. And then all of a sudden, sabi ng chapter 2 verse 3, at sinabi ng Job, ng Panginoong sa nakita pa si Job? Ha? Wala kagaya niya, tapat, matino, pinagmamalaki pa rin. At siya'y naninindigan pa rin sa kanyang patotoo. Hindi siya nauga. Hindi siya nauga. Although thou movest me against him to destroy them without a cause. Ano sabi ng verse number 4? Balat kung balat, tinatangkilik ng tao, binibigay dahil sa kanyang buhay. Verse number 5. Subukin mong payagan na kung pagbuhatan siya, bigyan ko siya ng sakit. Pag hindi minura ka niya, listen ha, alam ng Diablo MC kung ano magpapamura sa iyo sa Diyos. Verse number 6, ano sabi ng Diyos kay Satanas? Sige na, pinapahintulutan kita. Huwag mo lang papatayin. Verse 7. At si Satanas ay umalis sa presensya ng Diyos at kanyang binigyan si Job ng pigsa. Mula ulo hanggang paa. At kumuha siya, sabi ng verse number 9, ng palayok at kanyang kinakaskas. Pili mo tinubuan ng kutakot-takot na bukol mula ulo hanggang paa. Nagnanakdak ng buong katawan. Kati ng kati, kinakamot. Kung yung buong araw nga hirap na hirap kay tama, ito'y mula ulong kang paa, umupuso mo, sign of mourning. Anong nangyari? Pinuri pa rin yan Diyos. Nawala na lahat ng mahalaga. Nawala na lahat ng kayamanan. Nawala ng anak. Ang tiniran lang yung asawa. Ano sabi ng asawa? Verse number 9. Talaga bang ikaw ay mamamalagi sa iyong pagiging matapat? Magsisingga pa rin? Pa-attend ka pa rin ng Sunday School? Babalik ka pa rin ng hapon? Attend ka pa rin ng achievers, ng Kingsmen, at saka ng light bearers? Ito na ginawa. Ano sabi niya? Sumpain mo na ang Diyos para mamatay ka na. Pag may asawa kang ganyan, di mo na kailangan ng demonyo. Bungangera tong kumag na to. Ano sabi? Sabi ng wife niya, do you still trust God? Why don't you curse him and die? Tingin mo sabi ng bahay to, ano, ha? Ginagalang mo pa rin sarili mo? Ha? Purahin mo na ang Diyos na mamatay ka. Simba-simba ka kasi. Babalik-balik ka ng ka-offering mo. Yan, ito mo, ha? Nasaan ang offering mo? Maliligtas ka ba niyan? Paano pagtahalikan? Halikan ko, pigsa? Tama nga naman yung babae. Mula ulong ang papigsa. Narinasan mo lang, yung jowa mo may tigyawat lang. Kadiri. Tigyawat malit. Ito, pigsa. Pigsa. Mula ulong ang papigsa. Yayakap mo, pagyakap mo, pigsa. Katabi matulog, pigsa. Nagnanaknak sama. Ano sabi ni Job? Verse number 10. Bakit pag nagsasalita ka parang kang timang? Tanga yarn? Tanga yarn? Nirebuke niya Tatanggapin lang ba natin ang mabuting bagay sa Diyos? At hindi natin tatanggapin yung bagay na pangit? At sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job. Tanong, biruin mo ha? Diyos ka ng Diyos, sabi ng asawa. Dasal ka ng dasal. Nakakamalas-malas tayo, nakakapeste-peste na buhay natin, Diyos ka pa rin ng Diyos. Simba ka pa ng simba. Soul winning ka ba na soul winning? Are you still holding to your integrity? Bakit magpapatuloy ka pa? Tingnan mo nangyari sa atin. Balot na balot ng galis.
Namatay na lahat, nawala ng kaibigan, privilege, social media. Ito may asawa, nag. Tapos may dumating na 3 kaibigan. Pambira, akala, ititrirahain tayo sa labas. Ano sabi niya? Palagay ko kanya kayo, may kasalanan ka. So how do we deal with family difficulties? Nakita natin ha? How are we not to deal with difficulties? Unang-una, we should not be a discouragement. Huwag ka nang maging discouragement. Do not be. Okay? Lalo na sa kung sinusolve na ng problema, mahirap na sitwasyon, pinahihirap mo na. Wala nang pag-asa, ikaw pa maglulubog. Pangalawa, do not be dishonoring and sarcastic. Huwag ka nang maging discouragement, huwag mo nang maliitin pa't magbubunga ka pa. Tama? Huwag nang masyadong mahapding magsalita. Huwag nang masyadong matalim ang dila. Mahirap na buhay sa family, dadagdagan mo pa ng pagbubunganga. Pangatlo, do not be despairing and hopeless. Ano sabi niya? Sumpain mo ng Diyos. May pinagdadaanan na kayo sa family. Huwag ka nang magdagdag pa ng sense of hopelessness. Huwag na yung makita mukha mo parang magpapakamatay. Yung makakaharap mo. Am I right? Pang-apat, do not deliberately blame God. Huwag mong sisisihin ng Diyos. Kanya nakakatawa ang Diyos, si Job Sabi ng 1:21-22, at sa lahat ng ito, hindi nagkasala siya at hindi niya sinisi ang Diyos. Very important. Pag may difficulty sa family, never ever blame God. Ikaw ang naglaseng. Ikaw ang nagwaldas ng pera. Ba't ang Diyos ang sisisihin mo? Tama? 16 ka pa lang, nagpabuntis ka na. Hindi ka nag-aral. Tapos sisisihin mo ang Diyos. Am I right? Bakit kailangan natin sisihin ang Diyos? Ito tatandaan natin, walang utang sa atin ng Diyos. Hindi siya dapat magbigay sa atin ng anything good. God does not, but what we deserve is nothing but hell. Kanya salamat na lang na may mabubuting bagay pa sa atin. Walang pautang ang Diyos sa atin. Huwag kang magtampo-tampuhan, maggalit-galitan kung hindi binigay yung hinihingi mo. Kahit nagsaserve ka pa sa Diyos, kahit turo ka pa ng turo sa Sunday School, nagsusundo ka, kasama ka ni pastor, napagalitan ka, nag-donate ka, kag may nangyaring hindi maganda, walang utang ang Diyos sa iyo. Wala. Pinakain mo ang Diyos, pinautang mo siya, may patago ka ba sa Kanya? Do not be a discouragement. Do not be dishonoring. Do not be despairing. Do not be deliberately blaming God. Do not develop a blaming attitude. Do not start the blaming game. Ang problema sa atin, mayroon ng problema, mayroon ng hindi nangyayari, sisihan ng sisihan. Walang problemang malulutas pag sisihan ng sisihan. Pag nagsisihan, lalong lalala ang problema. Number 6, do not be disproving or judgmental. It's not time for us to be judgmental. May pamilyang pumasok na sa krisis, hindi na dapat judgmental. Kailangan ba na kailangan husgahan mo yung anak mo? Kailan ka ba kailangan ng anak mo? Pagka nagtatagumpay siya o pagdadapa? Am I right? May mga pamilya na kung kailan nagkaroon ng problema ang anak, na disgrasya, na pahiya, sabihin natin mali, we're not tolerating what they did. Ang tanong, nanay ka pa rin ba niya? Tatay ka pa rin ba niya? You see? Kasi kung halimbawa, you will be judgmental, ang tanong ko sa iyo, bakit ka pa nag-asawa? Bakit ka pa nagpamilya? Bakit kinakailangan we need to learn acceptance? Bakit pa tayo humingi ng jowa? Kung gusto mo, ganyan din naman pala gagawin mo. Itatapon mo rin. When there is a crisis, huwag kang maging hukom.
Kailangan maging doktor tayo na gagamot sa mga sugat ng ating mga anak. Kailangan tayong pakikinig sa kanila. Kung may pamilyang tumatalikod, kung may pamilya na nagkamali, sino tatanggap sa kanila? Kapitbahay? Barkada? Tropa? Hindi ba dapat pamilya? Sige, usap tayo. Okay? Our family should be a shelter from any kind of storm. We don't have to come up with a certain standard. Dapat ganito ka para tanggap ka. Ang tatay mo doktor, dapat doktora ka. Ang tatay mo engineer, dapat engineer ka. Ang tatay mo abogado, dapat abogado ka. Paano pag naging kriminal? Di ba dapat meron ng abogado? We don't have to come up. Hindi ibig sabihin ito-tolerate, hindi ibig sabihin babaliwala ng kapagkakamali. No. Tutulungan natin silang matuwid. Pag nangyari na yung pagkakamali, it is no longer time for preaching. Hayaan mo siya. Ayaw makinig. Puberkada, hayaan mo siya. Okay? Pag nagutom niyan kasi tatama, may trials. Wala kang ginawang mali, tatama sa'yo. Chastisement. Gumagawa ka ng mali, pasaway ka, may balik yan. Effects of causes. Nagtanim ka ng kasalbayan, aanihin mo yan. Then may chance. So kung salbahe yan, hindi makakalusot yan. Trials, chastisement, effect of causes, chances. Naku po. Kanya kapag nakakita ko, sige lang, di kita awayin. Bakit? May trials na dadaan. Merong chastisement. Pag mali, naku, sinasabi ko siya. Pag hindi maayos yan, naglasing yan, tatamaan ng liver niyan. Pag nagsigarilyo yan, naku po, wasak lahat yan. Tama? Eh meron pang effect of causes. Pagdating mo na may pamilya ka at may nakakasakit na, sasabihin mo, sana pala nag-aral ako na, no? Sana pala sinunod ko yung tatay ko. Sana pala hindi ako mabangkarkada sa bahay. Sana pala. Kanya lang, malaki na anak mo. You see? Malaki na. Gagawin mo. Tapos may chance pa. Karanasan. Ang gagawin mo. Anong gagawin natin? Healing, forgiving, recovery. Ayusin natin. Kung nagkamali na, hindi na ito yung time. We need to be an extended helping hand. At kung ikaw naman ang mali, huwag na mga tuwiran. Mali, di mali. Yung kahapon ng pagdating ko doon sa silang. O, ayan na si Pastor Sako, asan na yung lechon? Doon sa likod. Gusto namin matikman. Eh, namigay si Pastor ng mga bigas. O, ito na. Pastor, talagang ako pumunta dito para sa bigas na yan. Talagang 5 kilos eh. Pangarap po talagang manalo ng bigas na ganyan. Raffle ho ba ito? Hindi, pamimigay. Pangarap ko po talaga doon. Itawanan niyo mga 100 pastor na naroon. Pumunta ka lang talaga para sa bigas. Oo, talagang gusto ko yung bigas na yan. Walang maniwalang bigas ang habol ko. Sabi ko, gusto ko talagang makatanggap, lalo na kung may bagong taon. Swerte ho ito, swerte. Nag-alisan sila. Nasiyahan. Sabi niya, Pastor, salamat. Sabi ko sa mga staff ni Pastor, yung lechon na yan sa inyo, kainin nyo na lang. Humingi ang tatay eh. Sabi ko, kung dadaling ko yan eh, yung mga pastor makikinabang, di kayo na lang, kayo naman ang kagabi pa nag-aasikaso dyan. Can you be an extended hand? Pang-pito, do not have a distorted mentality, being self-image conscious. Huwag mo nang hayaan pang image pa, paprotektahan mo. Tama? Ito ang tanong. How can we deal with difficulties? Ikalawa to. Okay? How not to deal? Nakita na natin, ha? How not to deal? Do not be discouragement, dishonoring, despairing, deliberately. Do not dive and start blaming. Do not dismiss moving. Do not have a distorted formality. Number 2, how can we deal with difficulties? In times of rapid change, kailangan natin ng island of stability. Yung matatag.
Yung bang sasabihin mo, ano man ang mangyari, may pamilya akong uuwian. May nanay akong nag-iintay. May tatay akong tatanggapin ako. May kuya akong aakbayan ako. Nadapa na ako, pero ramdam ko ang pagmamalasakit nila. Lumabas si Jap kagabi. Dad. Oh, sabi ko dito kay Micah. O Micah ha, kayong dalawa ng daddy mo ang first dance sa kasal natin. Di ba, Dad? Sabi ni Micah, hindi ako naniniwala dance. Di ganun lang kayo. Ikinikindan na ako ni Jap. Hindi kita kakampihan, Jap. Si Micah kakampihan ko. Walang dance. Sabi ni Jap, kaya di ka to, Dad. Doctrine. Kung ka mag-alala, Micah, kakampihan kita dyan. Ha? Hindi ang anak ko. Tulog ka na. Pagpasok ni Jap, naisip ko, matanda na pala ako. Pag nag-asawa na yung bunso ko, kami na lang dalawa ni Ellen ulit sa bahay. Alone again, naturally. So kung kami nagsasama dahil sa anak, ano itsura namin pag wala na kami anak? Kung kami nagsasama dahil sa anak, paano wala na si Jeff? Wala na si Jeff? Ano itsura namin? Anong linyahan namin sa pamilya? Diyan ka, dito ako. Are you following me? Family. Many of us are victims of unhappy homes. We just have houses. We have just shelters, probably warehouse. Kanya pag memories of childhood are bitter and painful, perhaps there was no home. Or perhaps there was little home in the house. Ano sabi ng Proverbs 18:1? Sa pamagitan ng pagnanasa, humihiwalay ang kanyang nasa, nakikipagtalo laban sa kanila. Sa magaling sa karunungan, tanong, sa family, pipilitin mo bang mahalin ka sa paraang gusto mo o mamahalin ka nila sa paraang gusto nila? What is right? Dapat ganito mahal, kasi ganito kami. Sabihin nyo siya, hindi dapat ganito eh. We all have selfish ends. From our point of view, hindi natin sila maintindihan. Sila ang mali, sila ang immoral, sila ang nagkukulang, sila ang unreasonable. But in their own selfish point of view, tayo mali, tayo kulang, sila ang tama. Paano tayo magkakaintindihan? Paano masosolve? Paano mawawala ang sigalot? Nakikipaggalit, nakikipaggera. Kasi naniniwala ka, tama ka. Eh, hindi na paniniwala niya, tama siya. Dahil pareho ko yung tama, tinamaan ng family. Ano mangyari sa family? Iniisip niya, tama siya. Iniisip mo, tama ka. Paano ayusin? How can we deal with difficulties? Number 1, accept blessings from God. We must accept trouble as well. Kung gusto mong tumanggap ng blessing, tumanggap ka rin ng katotohanan may magkakamali, may magkukulang, kakapusin. Okay? Anong sabi ni Job 2:10? At kanyang sinabi, nagsasalita ka na parang isang tanga. Tatanggapin lang ba natin ang mabuting bagay sa Diyos? At pagkatapos ang masamay, hindi? At sa lahat ng ito, ay hindi nagkasal. Ang tanong ko sa iyo as a family, as a husband and wife, masaya lang ka ba kapag mayroong sweldong ibinigay si Mister? Paano pag sinabi ni Mister, tanggal na ako sa trabaho? Paano pag sinabi ni Mrs., ito na huling sweldo ko? Paano pag sinabi, Tay, ang taas po ng grade ko. Wow! Yan ang anak ko! Oh, nasaan ang grade mo? Tay,
bagsak po ako eh. Paano kung ikaw ang nasa kalagayan ko, nasabihin ng anak mo, Dad, sinikap ko po talagang mag-aral sa Lasal, kanya lang. Nag-accumulate po ako ng failing grades eh. Pera lang yan, anak. Tara, pag-drive mo ko. Hindi ka muna papasok ng SEM na to. Tapos, next SEM, balik ka ha. Refresher lang yan, okay lang yan. Dad, nahihiya ako sa iyo kasi ang mahal ng tuition fee, Tri-SEM, Lasal. Matuto yung maghalaga, inamin mo, nagpakmaba ka. That's what happened to Jeff. Hinarap namin. Tara, drive. Sama ka sa akin. Dito ang daan, ha? Wala pang waste nun eh. 2006, 2007, sige tayo. 2006 yun. 2005 kasi kagagraduate niya lang ng high school nun eh. Ito lang tayo, ito lang, sige lang. Rebound tayo ha. Opo, Dad. Ito gawin natin. Tanong ko sa iyo. If we accept blessings from God, can you accept troubles as well? Blessing lang hanap mo? Kailangan maganda damit? Kailangan magandang sweldo? Kailangan magandang ang grade? Paano pag bumagsak? Paano pag kulang? Paano pag may nagkasakit? Paano pag may nagkamali? Pangalawa. Okay? Okay? Admonish and advise the wrong approach of family members. What does it mean? Rebuke. Reprove. Ano sabi niya sa verse 10? Thou speakest as one of the foolish women speaketh. Itinama niya, inadmonish niya, nirebuke ni Job yung asawa niya. Bakit? Pag mali ang style sa family, sa pagharap ng problema, paalalahanan, i-rebuke, but rebuke in love. Iniwan ba ni Job yung asawa niya? Hindi, sila pa rin. Okay? Parang hindi ka nag-iisip, parang hindi ka nag-pray. Tatanggapin lang ba natin yung mabuti at yung pangit? Hindi. Mas ko nga. Number 3, accept God's dealing. Pag dumating sa buhay mo yan, appointment yan. Okay? It's one of the appointments that you have coming from God. Kanya nga sinasabi ko sa inyo, okay? In family, we have lost so many things in the past years, but I would like to say, it's all okay. We've lost battles, we've lost people, we've lost dreams, we've lost opportunities. As long as we are with Christ, everything that we lose does not matter, basta kasama mo siya at nasa kalooban ka ng Diyos. Accept God's dealing. Pera lang yan, kotse lang yan, mag-aaway. You see? Sabi ko nga sa inyo, natutunan ko eh. Nung una, binangga ako. March 7, 1997, kasama ko si Jeff, si Ellen, galing kami Bible, binangga ako dyan. Pagbangga, tumakbo yung bumangga. Pambira, hinabol ko. Fast and Furious 001. Pagdating sa EDSA at Ayala, sabi ko, pambira ka, binangga mo na ako, tumakas ka pa. Hindi ako bumangga. Ayan o, pula o, mo. Tatakas, di kinuha ko yung lock na manibela, nabigay ni Rene. Binasag ko yung salamin at binuksan ko yung piton umabot sa fender, nagulpihan kami sa kalye. Nasa presinto kami, sabi, Pastor, ho pala kayo, kundi pa sa papatayin ko itong Sabi ng mga anak ko, Dad, testimony, wala ang testimony. Natutunan ko, gamit lang pala yun. Sasakyan lang. Kanya nung dumating yung oras na binigyan niyo ako ng Isuzu Trooper na sinulatan ng mga kapitbahay doon sa Baguio. Sa ron gagawin natin. Mali ako eh. Ba't ko yung nagkamali? Tama po yung parking natin. Hindi, mali ako. Hindi na ako mangangarap ng kotseng kulay dark green. Dahil akala ng mga bata, blackboard. Gamit lang yan. Natuto na ako. Bakit? Mananapak na naman ako? Manggugulpi na naman ako? No way. Gamit lang yan. Naalala niyo, kinuwento ko sa inyo, mayroon isang bata, nadatna nung nanay, naguhugas ng plato sa gitna ng salas. Sabi nung nanay, what is this? Nag-post yung nanay, nag-post.
basa ang carpet, andun yung mga platito sa mga sasala, set, lahat. Sweetheart, what are you doing? I'm washing dishes, Mama. I know, I see you. But why are you washing dishes? Because I saw a lot of dishes in the kitchen sink, and I cannot reach the kitchen sink, and I'm too small for that, so I tried to put it down here. So I would like that I'll be a blessing to you. Dahil lang sa nabasa ang carpet, nadumihan ang sala set, mumurahin ng anak, yung gusto pala anak, tumulong, tama? Pira kang mahal-mahal ng carpet, yung silya natin galing pa ng Italy yan, tapos binasa mo. Gamit lang. Ano sabi ng anak mo? Mas mahagala pa na nanay at tatay yung gamit kaysa sa amin. May kamag-anak kami, pagpapasok kami, bawal po dyan, galing Amerika yan. Ayos baka masira yung remote ha? Mahal yan, malaki. Doon lang tayo sa labas. Anong silbing nasa bahay ka, nakalagay doon para kang nasa loob ng SM, do not sit, do not touch, do not... Doon na lang tayo sa kanto na kumain ng chicharon na yun ang saying. Paano pong sasaya sa bahay ay mas mahalaga yung sapatos mo, hubarin. Hindi ba maganda pag pumunta ka sa bahay namin ngayon? Nako po, parang andun lahat ang laruan ni bro, andun lahat, pati yung motorsiklo niya, lahat. Kaya sabi ko, anong gusto mo, Ma? Maayos ang bahay mo? Na lahat nakasalansan? At wala si Bron? O nakakalat lahat kasi nandito si Bron? Mamili ka. Ano si Bron? O huwag kang aangal. Huwag kang mapapagod na, come on, Lisa, di ba? Bakit? Yung iba walang apo, tayo may apo, magpasalamat na tayo. Am I right? Can you not be happy with the joy that you have? Am I right? Masaya yun. Kanya nga dapat makita natin, mga kapatid, don't settle for less. Don't settle for your faith. Don't settle less for your family. Don't settle less for your study. Don't settle, especially with the people that you're going to spend the rest of your life with God. Pamilya mo yan, asawa mo yan, anak mo yan. You are going to spend the rest of your life with them. What would you treat them and how you would treat them? Family, continue waiting for God's best. Continue serving God. Continue persevering. Continue trusting. It's better to wait and pray and seek God's will now than regret later. Tapos pagpatay na, hindi ko pa na nasabi sa kanya, love ko siya. Tanga ka eh. Inaway mo eh. Hiniya mo eh. Pinalayas mo eh. Tapos iniiyak-iyak ka. Bobo yan. Ano sabi ko sa iyo? Don't give me flowers when I'm dead. Mararamdaman yan. Naalala yung sinabi ko sa inyo no last Wednesday, Thursday? Dear 2024. Come on, say it. Everybody, dear 2024. By the grace of God, it's still me. But someone better. Someone stronger. Someone wiser. Thank you. Past. I learned so much. Are you learning? Ano sabi ng verse number 10? Tatanggapin lang ba natin ang mabuti at ang bagay na pangit ay hindi? Tanggapin ang binigay ng Diyos. Pero pag binawi, okay lang. Ano sabi ng Job 1:21? Hubad akong lumabas, hubad akong babalik, ang Diyos ang ibibigay, ang Diyos ang nagbabawi. Paano pag binawi ng Diyos? Magagalit? Magtatampo? We bring nothing at birth. We take nothing at death. The Lord alone gives and the Lord alone takes. Praise the Lord. Pag nakikita mo yan, napakalalim ng pananampalataya.
Napakalalim. Bakit? Nawala na, nagpatuloy pa, nawala na, nagpuri pa, nawala na, nanalig pa, nawala na, nag-offering pa. Do you remember? Oh, 2015, I was in a deep shit and I was deep down in my life. We paid for this LED wall. We have to sell the CRB, we have to sell everything para mabayaran yung 1 million LED wall na to. When did it happen? In my deepest problem. I have nothing. But we choose to praise God. Bakit? Natuto ko kay Job. Wala na, nagpuri pa. Kanya hindi baling wala na tayong ari-arian. Ang Panginoon na nagbibigay. Ang Panginoon na bumabawi. Praise God! Tanong ko sa iyo, pag may binawi, praise God? O JR, hindi ka napasok sa trabaho ngayon, nandito ka sa Pilipinas. Ano linyahan nyo ni Dr. Maris? Walang tayong pagkain. Walang kang presweldo. Ilang buwan ka na rito? Tama? Magsisisiyan kayo dahil walang sweldo? Ano gusto mo? Magkahiwalay kayo o magkasama kayo? Kung magkasama kayo, magkatuwa nga kayo, gutom kayo. Pag magkahiwalay, may pera kayo. Ano gusto mo? Ikaw mamimili niyan, tama? Am I right? You have to choose. Bakit sasama ang loob natin kung binawian tayo ng kayamanan? Nung bang pinanganak ka, may dala ka ng singseng? Pinanganak ka, may iPhone ka na? Pinanganak ka, nagrebanda yung buhok mo? Baho mo nga nung pinanganak ka, lansa mo eh. Tama? Bakit sasama ang loob mo kung yung tinatangkilit mo, in-enjoy mo na wala? Baon-baon nyo ba yan nung dumating kayo sa mundo? Ha? May baon ka na? Wala! Eh, anong problema mo? Maayos ka nga? Kasi nasanay na ako eh. Pahiram lang yan ng Diyos. Kanya ang tawag sa atin, steward. Katiwala! Pahiram! Kanya kung sakaling nagamit na natin ng ilang taon, kung ano man ang pinahiram ka ng kagandahan, pinahiram ka ng kayamanan, pinahiram ka ng karunungan, pinahiram ka ng kalusugan, pinahiram ka ng anuman. Kapag binawi ng Diyos, Lord, thank you! Hindi ko, Lord, pangit naman yung mga classmates ko, gaganda pa, ba't ako pangit na? Nagpapabotox yun. Nagpapabelo yun, tama? Di magbelo ka na lang. Yung belong takip ang mukha. Di ba? Eh kasi naka-brace sila. Di kumuha ka ng barbed wire, lagay mo dyan. Uy, gano'n yan ah. Barbed wire, oh. Iba yan. Pinahiram mo lang sa akin to kahit sandali. Ang problema sa marami sa atin, hiram lang. Lalo na kung matagal, akala natin atin na. No. Buhay, pamilya, lahat ng bagay, pinahiram. Inangkinan natin na kanya pag kinuha ng iba, galit tayo. Naalala niyo yung Mercedes-Benz sa baba dati? Pastor, pinaganda ko yun. Sabi ni Malo, Pastor, pasensya ka na ha. Bakit? Kasi pinapakuha ni Mark, ni Potpot, kunin mo. Okay lang sa'yo? Ano ba? Mercedes-Benz lang yan. Pinaganda mo na eh. At least nakita mo, nung binigay mo sa akin yan, hindi maayos, pinaganda ko. If they want to get it, let them get it. Pastor, okay lang. It's fine. Gamit lang yan. Pastor, pakukuha na po ah. Even now, get it. I'm okay. Gamit lang, magmamaktol ka. Eh, pwede ko magpapira. Ganda no, 2 doors, LK, 350, top down, kulay, di ba? Ang sarap ng, come on, baby ka. Gamit lang, mag-aaway kayo. Let them. Pinahiram lang.
Parang buhay pinahiram. Binigyan ka ng talino lahat. Ni-honor mo man Diyos. Kanya ginawa ko. Sa talino binigay sa akin, sa trabaho binigay sa akin, I honor God. Simula nung nagugas ako ng jeep, Lord, salamat ha, nakapagugas sa jeep 5 piso. I will honor you with my 5 pesos. Binabalik ko yung tithes kung 50 centimos, yung aking offering, 30%. Ngayon mga kapatid, I was really thankful to God when Lisa sent me the report of my offering. Imagine, 1.4 million ang total offering ko last year. And the whole family gave 2.4 million. The Lord, 2024. Sabi ko, Lord, salamat po. 2023, you've been good to us. Pati si Bron. Brona, every time you receive something, pinahiram ng Diyos yan. Honor God. Opo. Inangkin mo na. Mali. Pinahiram lang ng Diyos sa atin yan. Bakit tayo magagalit? Hindi ba dapat, Lord, salamat naranasan ko. Lord, salamat na promote ko. Lord, salamat pinagkatiwala mo. Lord, salamat. Hindi ako marunong tumugtog. Pero does it prevent me to give this wonderful piano? Sabi ni Pastor Benny, ikaw lang nakakaalam ha. Bakit? Bumili ko ng Steinway na piano. Okay. Magkano? 12 million. Paano yung pinagpalitan nito? Binalik ko sa kanila. Tapos same price. Bira ka talaga. Pinraso mo. Hindi, binalik. Binigay Steinway. Yun ang gagamitin natin sa Bible mode. Pampihira. Di pag binili ko yan, mahal na yun. I bought this from him. I have to pay 100,000 a month. Marunong ba ako tumugtog? Hindi. Pero I wanted to give something. Why? Pinahiram ako ng Diyos ng talino't lahat. I would like to honor God. Kapag nakikita ko yan, kasi ngayon lang ako nakakita ng kulay blue. Di ba dapat, puti, tsaka black, di ba? Tayo lang na may blue. Bakit? Bluer than blue. Sadder than sad. You're the only one that, and life without you is gonna be bluer than blue. Lord, salamat. May malaking bahay kang nawala. Salamat. Kahit 3 taon naranasan mong tumira dyan, salamat! Pasalamat tayo kasi mga kapatid, hindi obligasyon ng Diyos na bigyan tayo ng bagay. Hindi obligasyon. Wala nga tayong dala. So therefore, one way to deal with difficulties to accept God's blessing, tanggapin ang maluwag sa puso, magpasalamat. At pag binawi, salamat Lord. Salamat Lord. Kanya minsan pagkasabi ni Bronbon, Yo Joey! Sit! Po kami. Yayakapin ko yun, Lord. Am I still alive tomorrow? Is Bron still alive tomorrow? Kung wala na, let me just enjoy this moment. Salamat. Yo Joey! Helmet Bronbon, oh! Nilagay doon sa inuman ko. Pwede sabihin, inom ko yun, ba't nilagay mo dyan ang helmet mo? Ganda naman sinaglagay, Bronbon Lolo. Wow, that's nice. Beautiful? Yes, maganda. Ganyan lang. Yes, let it put it today. Nakasawsaw doon sa iniinuman ko. Magagalit ako? Di ba dapat matuwa ka kasi nag-uusap kayong maglolo? Inuminan lang yun eh. Nalaglag yung cellphone ko. Ay, sorry. Okay, it's just a phone. Ikaw, pangit-pangit ang telepono mo, ang arte-arte mo. Tama? I have the best phone. Pero mo ilalaglag to ni Bron. Ilalaglag ni Bron tong telepono na to. Aawayin mo. Ano mahalaga? Ito o siya? Number 4. Praise God. Accept and praise God. Appreciate and praise God. Ano sabi ng chapter 1 verse 21?
hubad akong lumabas, hubad akong babalik. Ang Diyos ang kumukuha, ang Diyos ang nagbibigay, purihin natin ang Diyos. Listen, ibig sabihin yan, nawalan nga ako. Pero, at least, nung kinuha niya, nagamit ko ng 5 years. Nawalan niya ako, pero nung kinuha niya, nagamit ko siya ng matagal. Salamat po, nag-enjoy ako ng matagal. There's always a reason to appreciate and praise God. Do you praise God? Matutuwa ka lang ba kasi may malaking benta? Pag malit ang benta, hindi na. Lord, salamat po Kahit paano may kita kami, kahit piso lang. Little is better than? Little is better than? Sa bewang, wala nang usapan yan. Hindi pwedeng little yung iba. Okay? Bigger is better. Wala akong pinatatamaan. Hindi ba? There is always a reason to praise. Yung bang sasabihin mo, Lord, magpupuri pa rin ako, mananalangin pa rin ako, magtitiwala pa rin ako sa Kanya, maglilingkod pa rin ako sa 2024 and beyond kasi mabait ka sa akin. Kahit may pinagdaanan ako. You see? Kaya nang tumawag si Pastor, nasaan ka na? Papunta na po. Dala ka ng lechon Sige po. Pagbaba ko, Bernie, Susi, I have to go. Waste. 30 minutes, nasa Laloma ka. On the left. Okay. Kaya pagkita ko ng tindahan, magkano po ito? Ito pong malaki. 18,000 po. Ito po, 15,000. Ito po, 8,000. 7,500. Ito po ang pinapahanap sa akin talaga. Malaki lang sa tuta Sabi ko, di ba tapos na yung bagong taon at saka hindi ko tumaas, hindi bumababa. Sabi ko, parang rabbit lata atang to Magkano to? 7,500. Palagay ko, kasya na to. Sabi ko, Boss Eric, andito pa ako sa Laloma Sige po, Tay. Tay, nagkakain na. Hindi, palagay ko, pabibigay ko na sa mga member mo. Total, ilan ba nandiyan? 100 Magpapalit na lang ako. Bakit? Hindi magkakasya. Bakit? Pambihira yung mga baboy pala doon, dapat mag-alaga na lang ako ng mga baboy dito na ililitsyon. Pero meron man ako nakita, kanya lang parang ayoko namang ilitsyon. Diba? Kasi mga nakakulay pula pa sila, nakakulay checkered pa. Mahirap. Pero pupunta ko doon, masisya sa Pastor, kainin na lang ho natin to kasi bakit? Nakita ko yung malaking lechon Yung malaki lang, yung dating ganyan lang, 15,000. Buti lang sabadista na ako sa pagkain. We have to free ourselves. God does not want you to be confused. Tatandaan mo. Kahit ilang New Year na dumating, pag hindi ka nagbago, aanihin mo yung tanim mo, magbabayad ka sa chastisement, may trials na darating at may chance. Kanya, God does not want you to be confused. He does not want you to be stressed over making a decision. He's there guiding you every step of the way. Yan sabi ng 2 Corinthians 10:5, ibalibag mo ang bawat kaisipan at bawat nagmataas at dali mo sa pagsunod. Okay? When it comes to living and giving, we have to change our thinking. Okay? At tanda mo, kahit sa heart, okay? Learn. Maging giver ka sa pamilya mo. Maging blessing ka sa pamilya mo. Alam mo kung bakit? Sabi ng Luke 6:38, give and it shall be given. Alam mo si Chabit in-interview nung isang araw, bakit ka mayaman? Kasi nagbibigay ako. Pero naman natin linyahan nun, di ba? Kung walang yan tao magbibigay. Ba't tayo pang matitino? Kailan ka naging blessing sa asawa mo? Kailan ka naging blessing sa anak mo? Kailan ka naging blessing sa mahal mo sa buhay? Labas sa family mo,
Sino pa nakikinabang sa'yo? Natural magmalasakit sa family. Labas sa family mo, meron pa ba nakikinabang sa'yo? Am I right? Tamo ha? Kung paano ka nagtatanim, aanihin mo. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give to your bosom. Kasi yung panukat mo, yun ang gagamitin sa'yo. Okay? Appreciate and praise God. Number 5, and we close with this. Avoid and make a vow not to deliberately hurt each other. Huwag mo nang saktan. Verse 22, at sa lahat ng ito, si Job ay hindi nagkasala. Huwag na tayong magkasala in dealing with each other. Kung minsan, pag mahirap na, nagkakagulo-gulo na, nag-aaway-away na, dun pa tayo nagkakasala laban sa isa't isa. Huwag na natin pang pahirapin ang sitwasyon. Hanapin natin ang kalutasan. Yung iba, they make shortcuts. No. Gumagawa ng bawal, iniwan ka na nga, nagbisyo ka pa. Iniwan ka na nga, nagdrugs ka pa. Hindi ka na nga ginalang, nagwala ka pa. You know what I'm saying? You know what I did? Nung ako'y pinagtatawanan ng mga tao, sabi ko, sige lang, I'm okay. Okay? I'm okay. Pero babangon ako, gagalingan ko. Aayusin ko sarili ko. Okay? I will be the best version of myself para pag nakita tayo, you will see and feel. Okay? You mistook me, you laugh at me, you underestimated me, I'm still around with the grace of God. Under the praise of God. Hindi ako mga away. Nilait mo ko, fine. Nilalit mo ko, fine. Pero I will not hurt. You know why? Listen. Sabi ng Bible, Job did not sin. So let us not blame God in dealing with each other, in solving difficulty. You know why? Difficulties are temporary. Wealth is never permanent, neither sickness or poverty. Nagpapapalit-palit lang yan, nagpapalipat-lipat. Pinapahirapan tayo ngayon, pero hindi pa tapos ang mundo. We're getting better. Make sure na pag may difficulties ngayon, harapin ang difficulties niyan with godliness to the point na next month, next year, 10 years from now, you will look back and say, wow, the grace of God. Iniwan ka, nalugi ka, nagwala ka, hindi ka nagpatuloy, pinagalitan ka, hiniya ka, nagwala ka. Anong mangyayari sa iyo? Walang godliness doon. Lalo kang lumapit sa Diyos, magpatuloy ka. Why? Because that's the way to fight. You will say, I'm still around because of the grace of God. Tanga ka eh. Sinaktan ka na, inisulto ka. Tanga pala, di tanga. Di tanga ka. Bash me, I'm fine. I'm still around. And I'm getting better. I'm getting better. You see? And I'm doing well. Bakit? Next month, next year, 10 years from now, when I look back, I'm going to say, the manifold grace of God was there. Pag may crisis, dalawa lang pwedeng lumabas. Dalawa lang. Halimaw na personality o maka-Diyos na personality. Anong gusto mo? Pag may problema, halimaw na personality, maka-Diyos na personality. Pipilitin ba nating ilabas sapagkat nahihirapan na ako eh. Damay-damay na lang! Hindi ba pwede mo sabihin, this too will pass. Lilipas din ito. Pag naghihintay ka sa Diyos, you will say, lilipas din ito. Can you say that? Lilipas din ito. Lahat lilipas. Alam mo, nung Second World War, panahon ng Hapon, akala na ibang Pilipino, mananatili ang Hapon dito. Kanya kumpis sila sa Hapon. Kanya naglagay sila ng mga sombrero, ito. Okay? Naging makapili. Tama? Sandali lang Hapon dito.
Ano nangyari? Naging kahihiyan. Okay? Kanya nga may isang pamilya, di ba? Ngayon, maka-Pilipino daw eh. Kumumpisa hapon yung mga yan eh. Am I right? Oh. Kumumpisa hapon yung mga yan. Okay? Mga makapili yan. Bakit? Akala tapos na eh. Markado. Akala kasi hindi matatapos. Pag may difficulty, parang sinabi ni Joshua sa 23:15, therefore it shall come to pass. Kung paano yung mabuting bagay darating sa iyo, kagaya ng pinangako ng Diyos, the Lord shall bring upon you all evil things until you have destroyed you from off this land which the Lord our God hath given you. Pag may difficulty, ibig sabihin mo sa mga, lilipas din to. Hindi naman pwedeng hindi lilipas yan eh. Okay? Pwede mong piliin. Pwede mong pigilin ang kamay ng Diyos para wag lumakad panahon. Lilipas yan. Time of crisis are the time for heroism. Kapag may hirap na lalabas, ilabas yung maganda. Ilabas yung true. Ilabas yung beautiful. Hindi may hirap na halimaw pa ugali. Away pa mali. The difficulties you're facing right now, 5 years from now, pag nilingon mo yan, you will say, wow! Grabe. Kayo ba naging kaluguran 5 years from now? Will you be proud of yourself in a positive way? Or will you be ashamed? Ba't binitawan ko yung asawa ko? Ba't binitawan ko yung anak ko? Ba't inaway ko yung biyenan ko? Will you be ashamed? Will you be proud of what God did to you? Hindi pa tapos ang buhay. Marami pa tayong hirap na harapin, trials, consequences, effects of causes and chances. Marami pang haharapin. How would you handle those things? Through it all, in times of crisis and difficulties, be united with each other and with God. Do not be a part of the solution, a part of the problem, but part of the solution. Pag may problema, huwag nang palakihin at sabihin, Lord, tulungan mo ko. Kapatid, how would you handle things? When you look back through the years. Kung halimbawa sinabi ko 1996, when I became pastor, inalisan tayo ng mga member, napahiya tayo sa church, ito lang tayo. Hanggang ngayon, hanggang doon pa rin tayo. But look where we are. Hindi ko tinanggap yung difficulty. 28 years after, we're here. Dahil kung nilinyahan ko, napahiya tayo, ito ginawa, ito nangyari, nanisi tayo, I did not do that. I don't blame any person here in the pulpit. Bakit? Iniwan mo na ako, pasisikatin pa kita. No way. Pasisikatin ko yung nag-stay. Pagagalitan kita, nandito ka. Ngayon umalis, wala akong pakialam sa'yo. I don't mind you. Pwede kita kaaway. Where we are after 28 years. Nandito tayo. Bakit? I want to be a part of a solution, not a part of a problem. In your family, what will you do? Be with God. Stay with the people that God gave you for the rest of your life. Be a blessing. Accept. Appreciate. Admonished. Avoid. Don't hurt each other. Kung tinatanggap mo yung blessing ng Diyos, tanggapin mo rin yung problema. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Salamat sa inyong kabutihan, salamat sa inyong kahabagan, salamat sa inyong pagmamahal. Turuan mo po kami na amin pong ingatan ang aming sarili. You gave us a family. Tulungan mo po na pagka may crisis na darating, yung maka-Diyos na personality namin na lumabas, hindi yung halimaw na personality namin. Tulungan mong piliin namin kung anong ilalabas sapagkat alam namin, this too will come to pass. Lilipas din ito. Kaya tulungan po na pag tinignan namin ang pinagdaanan namin, ang makikita po namin,
yung kabutihan mo, yung kahabagan mo. And we will be happy how you help us to face those trials. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. Will you come at the altar and say, Lord, help me, na kagaya ni Job, I will accept the blessings, but I will accept troubles as well. I'll admonish and advise the wrong approach. I will accept your dealing. I will appreciate and appraise you. I will avoid and make a vow not to deliberately hurt each other. Will you come at the altar now? God bless you. Father, we thank you. We thank you for your goodness and your mercy. May you protect each family. Thank you for your wonderful life. Help us to strengthen and to make our lives better. In Christ's name we pray. Amen. Let's all stand up, please. Tayo pong lahat itumayo. Darako po tayo sa bahagi ng pagbibigayan. Awitin po natin ang ating awit, Give It Right This Time. Everybody.